happy birthday, Stanley. Sabi sa iyo, turong sa'yo. Turong. Salamat po sa church. Ito po. Pinaligaya niyo po sa Stanley. Amen. Tinanong siya, Stanley, magbista ka ng 3 choices na regalo sa birthday mo. Para pag hindi raw kaya yung first choice, yung second choice. Pag hindi kaya yung second choice, yung third choice. Ang sabi niya, isa lang ang choice ko. iPad Air lang. Kung gusto niyo ng tatlo, no? First choice, 64 gigs. Second choice, 28 ba yan? Yung third choice, 16 gigs. Yan. Eh, salamat po sa inyo, kapatid. Salamat po talaga. Na kayo po ay nagbigay para po ang araw na ito maging masaya para kay Sister Nel. Amen? Masaya ka ba natin? Kahit certificate na rin mo. Amen. Tapos sila po mga kapatid na salamat din sa mga nanalangin kay Sister Malay. Maayos na po siya. Natanggal na yung bukol sa kanyang tiyan. Sobrang laki. Siguro parang kasing laki ng ulo ni ano eh. Si Pray. Hindi naman siguro masyado malaki na ulo ng Pray. Pero malaki po talaga mga kapatid. At ayos naman ang ulo siya. Text mo kanina na ayos na. Makabukas na ng hapon, makalabas na. Salamat sa mga mga prayers. Sa Bible, mga kapatid, alam niyo po ang role ng mga kababaihan sa Bible na napakahalaga. Kagaman sa ibang bansa, ang mga kababaihan ay walang karapatan. Punta ka sa Saudi Arabia, wala pong rights sa mga kababaihan. Yan po mga Middle East. At pagkakaalam ko, pati yata sa Japan, hindi masyado po yung mga kababaihan dyan. Yung mga naging members ng araw, po, na sa Japan daw, eh talagang, sabi, di ba po, hindi kapantay. Pero pag titignan po natin sa Bible, napakalaki ang role ng mga kababaihan. At pag po natin kakalimutan ang ating tagapagligtas sa Kristo Jesus, ang nagdala po ay babae. Diba? Yan nga po si Blessed Virgin Mama Mary. Amen? Pag sinabi po Mama Mary, masyadong mag-irita dahil talaga naman po meron siyang magandang role na ginanap sa kapanganakan ng ating Panginoon. Kasi sabi na, seed of a woman. Ibig sabihin, wala pong binhi na galing sa lalaki, sa babae lamang at ang ating Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus ay naipaglag sa mundo ito. Amen? Ngayon po, naalala ko ng araw, meron tayong babasahin yung track sa kalagay ang utos ni Maria sa inyo. Na nagagalit ka agad sila, akala nga tinutuligsan natin si Maria. Diba? Samantala yung babasahin na sulat doon, sabi na iniutos ni Maria na inyong sambahin si Kristo. Tama lang, diba? Amen? Purihin ang ating Panginoon. At kaya, meron po tayong titignan sa Bible na isang babae. Ay, Ingo, pupo ka dyan. Kamalikot. Kamalikot, Ingo, ha? Pag ako nainis sa'yo, Ingo, bibilihan kita ng Jollibee. Ganun ako mainis. Ayaw po ka dyan. Nainis ako sa'yo, bibilihan kita ng Jollibee. Okay. Sa Mark chapter 14. Ayun natin pa yun. Mark chapter 14, begin verse number 1. Okay. After 2 days was the feast of the Passover and of unleavened bread. And the chief priests and the scribes sought how they might take him by fraud and put him to death.
But they said, not on the feast day, lest there be an uproar of the people. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of ointment made? And it might have been sold for more than 300 pence, and had been given to the poor, and they murmured against her. And Jesus said, let her alone, why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever you will, you may do them good, but me you have not always. She hath done what she could. She is come beforehand to anoint my body to the burial. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken for a memorial of her. Ay, sumunod na manalangin. Salamat Panginoon sa pagkakabasa ng iyong puso nila. Salamat din Panginoon sa Bible Baptist Church ng Marilao. Sila nga po Panginoon, ginagamit mo pong instrumento magbigay encouragement kay Sister Mel. Ang kanya pong madamatin, ang kanya pong mga labor, it's not in vain. So Lord, I just pray na kayo na po, bahalang magbigay at magbalik po ng mga pagpapala sa mga anak ng po o Diyos. Sa amin po pag-aaral, unahan po kami Panginoon. Salamat sa inyo po. Salamat po ay aming iniilig sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo lang po tayo. Na, may pamilya, story po, mga kapatid, dala niyo na po ang story dito sa babae, ano po, nabapit sa Panginoon, binasag yung box, na nasabi nga ng master box, na meron pong spikenard, ointment of spikenard, na very precious. Yan ang sabi, very precious, mga kapatid. Na, alam niyo po, dito makikita natin, na ang role ng isang babae, hindi po minsan kayang pantayan ng mga kalalakihan. Pag sinabing commitment sa gawain ng Panginoon, nakita natin, para pala sa mga churches, lagi mas maraming babae. Pagdating natin sa langit, mas maraming babae. Ano po? Minsan meron mga church, kung halimbawa ay 30 po ang mga kababaihan, minsan 5-10 lang ang mga kalalakihan. Sabi sabihin, mga kapatid, pag pinag-uusapan ng paglilingkod sa Panginoon, minsan po talagang nauuna lagi ang mga babae. Amen? Meron po isang Christian businessman, nag-travel po siya sa Korea. Tapos siya po yung nag-travel po doon sa mga lupain dyan na sinasaka. Ano po, kasama niya po yung kanyang interpreter. Nakakita po siya, mga kapatid, na hindi na ba kayo mag-asawa? Na nangyari ng mag-asawa, mga kapatid, nakita nila na yung lalaki, para ba kayo siya yung may dala ng yok at yung babae siya yung may hawak ng araro. Ibig sabihin, mga kapatid, sila po ay nagpupungkal ng lupa na ang tumayong parang kalabaw ay yung asawang lalaki at yung hawak ng araro ay yung babae. So nakita yan ng Christian businessman. Sabi niya gano'n daw sa kanyang interpreter, siguro napakahirap ito magkasawang ito. No, obviously napakahirap. Dahil sila na lahat ang gumagawa. Sabi ng interpreter, and it so happened, kilala ng interpreter yung mag-asawa. Sabi niya na, opo, talaga pong mahirap po sila. Na dati meron po silang baka na ginagamit nilang pagsasaka, yung nalang, na tinats ng Panginoon ang kanilang mga puso na magbigay sa gawain ng Panginoon, pinagbili yung kanilang baka. At yung pinagbilahan ay kanilang nilagay sa gawain ng Panginoon. Sabi niya talaga palang napakatindi magsakripisyo yung mag-asawa niya. At sila pa ay naging malungkot pagkatapos ng hindi po. Naging masaya pa nga sila. Ang ginalulungkot lang nila, baka lang ang
pwede nila maibigay. Now listen, mga kapatid, minsan pag pinag-usapan ang gawain ng Panginoon, minsan po, para bagang hindi pa natin na ibibigay lahat. Amen? And sometimes, we have some mga reservation Di ba? Kaya itong babae na ating nabasa po ngayon, dito po sa Bible, para bagang nagkaroon ng mga, yung mga argumento pa, bakit niya ginawa yun. Pero sila ay sinaway ng ating Panginoon at isa lang ang sinabi ng Panginoon sa kanila na itong babaeng ito, he had done what she could. Kanya na pong itinodo. Sabi nga, kanya na pong binigay lahat-lahat sa ating Panginoon. Ano po? At alam niyo po, sa atin, mga mananampalataya, hindi po dapat ilayo ang salitang paglilingkod sa atin. Now, if you are a Christian and you claim to be a Christian, then you should be serving the Lord. Amen? Hindi pwede maging Kristiyano na hindi naglilingkod sa Diyos Kasi dati nga, Kristiyano na tayo, naman tayo naglilingkod sa Diyos, di ba? Amen? Sapat na sa atin yung makasamba, makasimba, maka-attend ng misa, mga kapatid, makapunete yung simbang gabi, di ba? At sigurado lang natin, na pag-birthday natin, tayo dumadalaw sa simbahan, hindi po paglilingkod yun. At hindi rin po Kristiyano yun. Amen? Sapagkat ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, you are willing and you have time to serve your God. Ganun po, top priority dapat natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen? So yun po, ang sinasabi, ang tawag po dyan ng Romans chapter 12, verse number 1. Sabi po dyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Tingnan niyo po sinabi po dyan, reasonable service. Now again, the word service is there. Amen? At hindi lang basta service ang sinasabi, kailangan yung iyong paglilingkod reasonable. Na paano magagawa yan? Then you need to present your bodies a living sacrifice. Ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, hindi lang sa isipan. Kasi minsan yung isip natin, sinasabi natin naglilingkod, yung body mo naman, wala naman doon sa lugar na dapat ka naglilingkod. Di ba? Amen? Pag iniisip ko, ang pag-attend ng church, ay service, huwag lang sa isip, dapat nakikita ka na naroon, present ka, mga kapatid, sa service ng church. At yan po ang reasonable service, yun ang sinasabi. Pag reasonable service, sabi po rito, yan po ay accepted unto God. Yan sabi dyan, na acceptable unto God, which is your reasonable service. So, posible po na merong service na hindi po acceptable sa Panginoon. Posible po yan. Kaya titignan po natin yung talata, talagang unawain natin, Sabi niya, acceptable unto God, ano po yan? Which is your reasonable service, na sinabi niya that you present your bodies a living sacrifice. So, hindi lang po tayo willing, mga kapatid, kundi tayo rin ay present sa pag-serve. Di ba? Meron pong verse of Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Amen? Hindi real. Para sinasabi mo, well, my spirit is serving, but my flesh is weak. Kaya hindi nag-serve. Hindi po pwede. Diba? Kaya dito, makita po natin sinabi ng Panginoon dito sa babae, she had done what she could. Now, balikan natin yung verse number 3. Now, she had done what she could in the area of sacrifice. Yan ang point number 1 po natin. In the area of sacrifice. Nagsakripisyo po yan dyan. Verse 3. And being in Bethany. Sabi po dyan, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having a alabaster box of ointment of his spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. Now, alam niyo po ba paano yung ointment of spikenard?
Hindi po mga lakos yan. Hindi po yan po yung mga pabango ng mga Victoria's Secret. Gusto niyo ba kung ano yung sikreto ni Victoria? Malaman. Hindi na nakakaalam ng Victoria's Secret. Diyan, ang ibili nyo lang yan, Victoria's Secret. Alam niyo ba? Ako alam ko ano yung sikreto ng Victoria. Mamaya, magbabago na po dito. May nakapagsabi sa akin, mga kapatid, ang Victoria's Secret na, yung Secret Victoria. Naalala niyo ba, no? Si Victoria po, bading. Yun ang sikreto. Bading niya. Yun ang tanong kung kanino nalala. Dahil yun naman ako, pastor, medyo konting disposo eh. Diba? Pag-ilustrasyon lang yun. Okay, now, pag sinabi kasi ointment of spikenard, ang iniisip kagad natin ito mabango. Totoo po mabango yan. Pero mga kapatid, ito pong bango na ito, hindi po ginagamit yung everyday na parang ikaw gusto magpabango. Actually po, yung ointment of spikenard, ginagamit po ito sa mga bangkay. Na pag ito po ay inanoy na sa mga katawan na patay na po, nangangalingatan talaga ang bango niyan. Sabi ko, may maaamoy mo lang yan na yung ganyang klaseng bango ay sa mga bangkay, sa mga purol, sa mga ayan. Pero napakamahal po niyan eh. Di ba? Kasi alam mo na, dito si Mary, ito po, itong woman na ito, na sabi niya ito si Mary, alam niya na malapit na po i-crucify ang ating Panginoon. Natala niyo pa ang ugali po nila dyan, di ba nalagyan ng mga spice o ano man po dyan, ano? Ginagayakan niya at kung ano-anong inilalagay niya sa bangkay na yan. Ito po ang pinakamahal. At sabi nga po, ng mga nagreklamang mga disciples, sabi gano'n, dapat naibenta na yan ng 300 pence. Noong mga panahon po na yon, na ang sahod po ng isang araw ay 1 pence sa mga nagtatrabaho. Sabi ko, pag sinabing 300 pence, ito po ay almost a year wages ng mga nagtatrabaho. At alam niyo po ba kung magkano ang 300 pence, mga kapatid? Yan po ay equivalent sa $15,000. Na kung ating ikwentahin sa ating po Karen, na palitan po ngayon, yan po ay 652,500 pesos. Binuhos lang. Ano po? So, dito, makikita po natin dyan na ito po ay tradisyon po nila yan. Dalawang tradisyon ang nakita natin dito. Una, yung breaking of the box. Kasi meron po silang tradisyon, yung breaking of the glass. Yan po ay nagdi-distinguish, mga kapatid, na pag binrake mo yung glass mo na yan, o yung box na yan, sinasabi mo na ito po, pinagbasagan mo na yan, ay hindi siya basta-basta. He is not a less person, mga kapatid. He is a very special person. Ano po? So, ganun ang kanilang pinakatradisyon, yung costume po nila. Pangalawa, yun nga yung ointment of spikenard po na yan, yan po, mga kapatid, ay kanilang ginagamit yung anoint. No? Yung mga namatay na, inuugasan po yung mga katawan na ginagamit, ini-involve yung mga spices po na yan. Yan po makita natin na hindi po basta-basta yung pagbasag na yun, and that is a picture na makita natin dito, yung area ng sacrifice na ginawa ni Mary. Literally, she was willing to give everything just to serve her God. Amen? Sabi po, no? Kaya, sinasabi po dito, sino ba ang gumawa niyan? Isang babae. Naalala ng araw sa Carmel. Nakikita po kami yan sa Bible School na. Umpisa na po ng pasukan ng Bible School. Malaman ko, nasa gitna ng first quarter kasi may quarter kami nun eh. Pareho po kami galing kay Pastor Belmonte nga na hindi kami nagkita sa church. Nagkita po kami sa Bible School na. Hindi ko alam bakit wala siya. Dumating ako. Hindi lang, dumating agad siya. Kasi nakita ko siya sa Bible School. Parang yung greetings ni Hani, wala ko naintindihan. Kaya,
Dahil sila mami, gusto ito pag-aralin sa college. Binayaran yung buong semester. Siya po ay nag-enroll ng BS Chem. Buti lang, hindi nakapagtapos kasi BS Chem siya. Nilagyan akong Chemisis pa, chemistry. Chemisis. Tapos, ang gusto niya, talaga may panawagan. So, hindi na pumasok. Nagpunta sa Bible School, hanggang siya pinalayas ng bilang ni Pastor Del Monte. So, nalalangin ni Pastor Del Monte ng mga kunawaan, nila mami yan. Naman, pinayagan na rin siya later on. Na hindi na nila mapigil. Tapos, ewan ko, nag-birthday si mami yata dyan sa Bibiral ko noong araw, nilapuntahan nila Pastor Del Monte. Binita mo ni Sternet sa kanila po, mami, dahil huwag kayo mag-alala, lahat ng perang ginat-church sa akin, papalit ng Panginoon. Nandun po kayo ng birthday, tuwa. Sabi, tama po yung namin, pastor. Sabi ni Pastor Del Monte, nung sinabi niya, papalit lahat yung pera namin na nagkakot sa kanya, binalik ka ng Diyos. Noon, nanalo ako sa special na yung diyabi. 3 ticket. Talagang sobra-sobra pa. Titigil na kami ng Pastor Del Monte. Sabi namin, Pastor, ito magaling sa Panginoon yun. Ang sabi lang ni Pastor Del Monte sa amin, Romans 8:28. Hindi kami niniwala. Pero na-confirm yung sinabi niyang ibabalik. Di ba? Sa ibig sabihin, ay kapatid, na sa mga babae, ganun po na yung sakripisyo para maglingkod lang sa Panginoon, iba po na you are willing to give everything, mga kapatid, just to serve God. Amen? Amen naman kayo mga babae. Kasi yan yung ginawa naman di ba? Dito si Mary. Okay. Kaya in the area of sacrifice. Pangalawa, sa verse number 8, nakikita po natin yan. Chapter 14. Sabi niya na, she had done what she could. She is come beforehand to anoint my body to the burying. So yun nga po, yung ointment of spikenard. Dito makita natin not only in the area of sacrifice, but also in the area of service. She did what she could, mga kapatid, in the area of service. Ang ating Panginoon na mismo ang nagsabi, she had done what she could. Alam niyo po, pag sa Diyos dapat tayo maglilingkod, ibigay na natin todo-todo. Minsan, mga kapatid, mas yung todo natin na ibibigay natin sa ating mga trabaho na kung saan yun na nagpapasweldo sa atin. Minsan, uuwi tayo sa natin, pagod na ako sa trabaho. Hindi na ako makapagbasa ng Bible, hindi na ako makapanalangin, pagod na ako sa trabaho. Hindi naman Panginoon na pumapagod sa atin Ang mundong ito ang pumapagod sa atin. At medyo nakakahiya naman sa Panginoon, di ba? Na nauubusan ng lakas tayo para sa Kanya. Na hindi dapat, mga kapatid. Amen? Pag sinabing, you have done what you could, dapat po lahat ng lakas natin, inuubos natin sa Panginoon. Hindi yung mga sobrang oras ang napupunta sa Panginoon. Hindi yung mga bakanting oras ang binibigay natin sa Panginoon. Hindi po. Dapat po, lagi yung quality time sa Panginoon natin binibigay. Pagkagising, malakas ka ba? O, paano ba naman magbasa ng Bible at manalangin? Diba? Sabi nga gano'n, read your Bible, pray every day, and you will grow. Amen? So, ganun po ang nakita natin dito po kay Mary. Na yung kanya pong paglilingkod is absolute. Talagang nasa isip niya, itong hawak ko na ito ang aking ihahandog sa Panginoon. Napakaganda po, mga kapatid dito. Hindi lamang sa puso, sabi nga ng Panginoon, you honor me with your lips, but your heart is far from me. Hindi po gano'n. Dapat kung nasaan ang iyong yaman, nandun ang iyong puso. At kung nasaan ang puso mo, yun ang iyong kayamanan. Diba? Okay. Pangatlo, hindi na po tatagalan yung ating message, in the area of surrender. In the area of surrender. Verse number 3. Nakita po natin yan. Ano ang sabi niya? Verse 3. Sabi dito, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very
break the pots and poured it on his head. Kaya mga kapatid, dapat po sa Panginoon, surrender po tayo. Amen? Lahat-lahat isinuko na natin sa Kanya. Pag-uusapan, ano ba ang natira sa akin? Wala na. Kaya nga, sabi ng ating awitin, all to Jesus I surrender all. Ano yung mga dapat natin surrender? Siyempre, mga pangit na ugali na nakakasira ng patutuo ng Panginoon, sino surrender sa Kanya yan? Amen? Yung mga makamundong gawain na hindi dapat nakikita sa isang mananampalataya, sino surrender sa Panginoon yan? Amen? Amen? Kaya wala dapat mga mananampalataya nakikita umiinom ng alak. Kasi nga, sinurrender na natin. Wala dapat mananampalataya umuusok ang bibig. Hindi naninigarilyo. Tama? Bakit po sinurrender na natin? Naalala niyo po kayo sinabi ko na hindi kalooban ng Panginoon ang tao manigarilyo? Kasi yung usok lumalabas sa bibig. Hindi naman labasan ng usok yan. Ang usok lumalabas sa ilong, hindi naman talaga labasan ng usok yan. Na kung kalooban ng Diyos na tayo po ay pwedeng manigarilyo, butas dapat yung bumbunan natin. Doon lalabas ang usok. Chimiliya pa. Pero wala eh. Di ba? Amen? So hindi kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng iba, pwede naman maglasing o mag-inom. Sabi nga, di ba? Yun ikaw rin ay uminom ng kakunting alak for health purposes. Noong araw po yun. Ngayon marami na pong gamot na pwedeng ihalili doon. Isa pa, kapag ikaw ay uminom na isang tagay at may nakakita sa'yo, alam pang isang tagay lang yun, siyempre sasabi nakikipag-inuman ka. Kaya sabi mga kapatid, pag-surrender po ang buhay natin sa Panginoon, lahat ng iyan, iiwasan po natin. Ako, hindi dapat nakikipamatok sa hindi mananampalataya. Amen? Kung ikaw ay binata, maghanap ka ng baptis na dalaga. Parang mahina din. Pag ikaw naman ay dalagang baptis, ang i-entertain mo lang manliligaw, binatang baptis. Paano po sa church namin, walang mga guwapo at walang maganda. Pag ikaw ay ligtas, hindi mo tinitignan ang ganda ng panlabas. Amen? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala na mayroong mga pangit na mananampalataya. Meron mga pangit na saint. Wala, maganda lahat yan. Dahil yan po ay tinakpan na ng dugo ni Jesus. Kaya sabi, covered by the blood. Kaya tuwing tingnan nyo, tayo, sabi ng Bible, tayo po ay marunong basahan. Kaya every time na tinitignan tayo ng God Father, na nakikita niya guilty runs Pero dahil yung righteousness ni Kristo, di ba nasa atin? Kaya tuwing titignan tayo ng Panginoon, na nakikita niya katuwiran ni Kristo, hindi na yung marunong basahan. Ganyan din po yung mga hindi ayos sa itsura. Dahil covered with the blood ka na, yung blood ni Christ ang makikita. Amen? Amen? Pero anyway, pag sinabing surrender, makikita dapat talaga si Kristo sa atin. Tingnan niyo, ano ba ibibigay sa atin ng sanglibutan? Wala naman eh. Diba? Yung mga mundo, magpunta ka sa Miraw, saan hinahanap mo dyan? Wala lang sinatin, may sakit eh. Ito po yung ating mga highway patrol eh. Highway patrol group. Pero tanongin niyo, wala rin naman eh. Problema lang. Diba, amen? Papasok ka sa mga illegal na affair. Gusto mo maging si Shekiela ba yun o si Bilet? Hindi kilala yun? Yung dalawang Mrs. Rian. Sino ka?
Si Mrs. Real ka ba? Na? Mahirap mga kapatid. Na? Kaya sabi niya, surrender na po tayo lahat sa Panginoon. Na eto na po, Panginoon ako, binabasa ko ang iyong sarili, ang aking sarili sa inyong pong harapan. Ako ay iyong ina. Amen? Alam niyo na, naalala niyo yung sumakay ng roller coaster na lalaki babae, hindi naman magkakilala. Crush ng lalaki yung katabi niya. Nung bumaba sila, sabi ng babae sa kanya, sabi niya, iyong ina. Ano po ay lalaki? Yung nakatabi ko lang. No? Yung pala, ngumong yung babae. Iyong na. Iyong na pala. Iyong na. Tama naman tayo. Papatawa ko dito. Parang, hindi pa ako tumawa dito. Birthday naman ni Sister Len. Anyway, mga kapatid, this is a very good example. Makita po natin na she had done what she could in the area ng kanyang pong sacrifice, in the area of service, mga kapatid, in the area of surrender. Diba? Minsan sabi nga nila, yung sinusurrender daw natin, parang ano daw, yung nonsense ba? Na wala daw, kumbaga wala daw tayong common sense. Na hindi po, mga kapatid. Di ba sabi ni Paul, sabi niya gano'n, na lahat daw ay nawala sa kanya. He counted loss, pero meron mga gain. Di ba? Ano ba si Apostol Pablo? Siya po, mga kapatid, ay isang Pariseo. Isa po siyang government official. Nagsuko ng buhay sa Panginoon. Nag-quit po siya lahat ng ngayon. Ano? At siya po ay naglingkod sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Prayer po, pag may pangailangan siya, prayer siya. Meron mga churches na tumulong po sa kanya. Na hindi niya po kinalimutan ng mga churches na ito sa kanyang panalangin. Na sila po ang mga tumulong sa kanya po. At nung siya ay talagang marami pang at marami pang mga kailangan gawin, pero kulang pa rin yung mga supply sa kanya. Nag-tent making po siya. Sabi, nagtrabaho siya para masumplayan ang ministry. Bakit niya po nagawa yun? Because of surrender. Sabi ng iba, nonsense daw yun. Sabi ko ng Panginoon, yan ang gusto ko. Yan ang reasonable service. Kaya mga kapatid, walang sayang sa Panginoon. Kaya nga sabi ng awitin, na it's not in vain. It's not in vain. Lahat po na ating pong ginagawa na nakikita ng Panginoon. And someday, it will be rewarded. Dating natin sa langit, tatawagin Jude Soriano, ito ang gantimpala. Amen? Tatawagin Raymond Soriano, ito ang iyong gantimpala. Tatawagin din si Raymond Cabanilla, nasaan ang iyong gantimpala? Ito ang iyong gantimpala. Nang-displace lang ng displace. Amen? Napakaganda. At talaga po ba lahat ng mga rewards po na yan na mahawakan natin? At hawak na po natin yan, makikita natin, we are not worthy of those rewards. Makikita natin si Jesus Christ sa Revelation. Lahat ng mga rewards po na yun, ilalagay natin sa paanan ng lamb na na-slay, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya nakakahiya kung wala kang ilalagay. Kaya maglingkod po tayo. Tanggap po natin ang mga rewards na yan na sabi nga, in the area of our sacrifice, in the area of our service, and in the area of surrender. Meron ka pa bang dapat i-surrender sa Panginoon? Ngayon, alam po mga bagay na nakakasira sa totoo ng Panginoon. Laging yung mapag-isip na hindi ayos. Meron akong nabasa na kanina, yung insomnia daw ay tanda ng matatalinong tao. Hindi makatulog pa. Nabasa niyo rin ba yan? Kasi dahil matatalinong tao, kaya hindi makatulog, hirap na hirap daw i-switch off yung kanilang mga brain.
Kaya pala, lagi ako tulog. Nagigising ko lang, inaantok na ako. Amen. She had done what she could. Ano po, yan din. Diba? Sabi rin ng Panginoon sa mga sermon niya, na pagdating sa langit, ano na sabihin, well done, thou good and faithful servant. Yun po ang gusto po natin gawin. Amen? Kaya sa area po ng ating sacrifice, service, and surrender. Dapat yan din. At sabi po sa verse number 8. Ito, dito na po natin tatapusin. Verse number 9. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the world, the whole world, this also that she hath done shall be spoken for a memorial of her. Ibig sabihin mo naman din, every time we talk about the gospel, lagi natin aalalahanin itong babae ito. She had done what she could. Tayo na natin ito. Ay, may mga lang. Mapagpala ng Diyos, salamat po. Salamat sa aming mga pag-aralan. Salamat dito nga po sa babae nito. Namin po nakita na gumawa ng isang napakaganda na halimbawa po. Na alam namin bibigay ng hamon sa bawat isa sa amin. Kung nakaya niyo pong ibigay lahat-lahat para sa Panginoon, kaya din namin, Panginoon, na gawin niya sa biyaya at tulong. Sa amin pong sakripisyo, sa amin pong servisyo, sa amin pong surrender sa inyo po. Lord, nangin po namin ngayon, na ikaw nga po patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa. Kung kami po ay nakita po namin kulang pa ang aming paglilingkod sa inyo, naway Lord, gawin pa po namin yung mga bagay-bagay na hindi po namin nagagawa para po sa inyo, sa aming paglilingkod sa inyo. Kung meron po kami mga dapat i-surrender sa inyo, Panginoon, ito nga po, pag hindi namin ginawa po, surrender na yan, ay magdadala po ng kahihiyan sa inyo po pangalan. Maaaring makasira ng patuto, Panginoon. Kaya sa hapon ito, amin po ma-surrender po sa inyo. Ilusin ko po ang bawat puso. Maging sa panyaya, Panginoon, ihatid mo po ang mga anak mo po dito sa lugar. Meron po dito gagawa ng commitment, mga anak na maglilingkod sa iyo, O Diyos. Kaway, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na magbigay hamon sa kanya at tanggapin niya po ang hamon na ito. Kaya, Panginoon, sa panyaya, ikaw, Panginoon, ang siyang ito nga po ay ang inilig sa pangalan ni Jesus. Ang lahat kayo mo nakapagyan. Hindi po alam, ano po ang mensahe ng Panginoon sa ito. Kung nahamon ka po, halika rito sa altar. Hindi mo, Lord, meron po akong mga paglilingkod pa po na gusto gawin sa inyo. Meron po akong mga dapat na i-surrender sa inyo. Lord, meron pa po ako mga sakripisyo na kailangan magawa. Amen. God bless you. Amen. Amen. Have you done what you could? Nagawa mo na po ba lahat? Ano na rito? Sige, lumapit ka dito sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Makipag-usap ka sa Kanya, anuman yung nilagay ng Diyos sa iyong puso. Purihin ang Panginoon. Amen. Masasabi mo ba yung ipagdilingkod sa Panginoon niya na ba ang reasonable service mo? Is that a kind of service na masasabi mo acceptable unto God? You come. Kung nakikita mo unang pa, ginagawa mo, make another commitment.
commit yourself sa Panginoon. Lord, magtatapat po ako sa iyo. Nagiging matapat po ako sa iyo. Hindi po. Amen. Mapagpalalan ng Diyos, salamat po muli. Paglapit na inyo po mga anak, salamat po sa inyo, Diyos. Naliwanagan po ang bawat isipan namin. Kahit sa maliit o malaking bagay, kami ay pwede maniwala po sa inyo. Kahit sa pinakamaliit na talento na o abilidad, ay pwede namin maihandog sa inyo. Alam namin, maliit ng bagay ay nagiging malaki pag ito po ay nailalagay sa inyong po mga kamay. Kaya Panginoon, salamat po sa mga anak po ngayon na naririto sa altar. Nananalangin po sa inyo. Tinatanggap ang hamon, Panginoon. Tinatanggap lahat ang mga mensahe na pong narinig sa hamon. Hingin mo po ang panalangin nila, Panginoon. Hingin mo po ang kanila po kahilingan. Salamat po ulit sa church na ito po rin. Sa Bible Baptist Church ng Manila. Salamat una po sa pagmamahalan ng bawat miyembro po ito. Sa pagtutulungan, sa pag-unawa, sa lahat-lahat Panginoon. Alam na kami po ay nilagay po rito para ihatid ang inyong pong ebanghelyo sa mga taong wala pa pong tiyak na kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At alam din naman namin, Panginoon, na kami rin ay gusto pong sirain ng kalaban. Yan nga po ang diablo, Panginoon. Pero Lord, alam namin sa aming na hindi po kami kayang paghiwalayin ng kahit anuman dahil ang pag-ibig po sa amin ang siya ang bumubuo. Kaya Lord, salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-iingat mo. Salamat sa kaligtasan na inyo pong binigay sa amin. Kaya Panginoon, tuloy namin tinataas. Mapo ay aming hinihiling, salamatan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.